Good day mga kaibigan! Panibagong araw, panibagong laban, panibagong adventure, kwento at kasiyahan. Welcome sa ating channel. Tara, bike tayo. Pasado 6:00 na nang kami ay nakaalis. Kahit puyat kagabi, tuloy pa rin sa aming bihis. Minsan lang kasi dumating ang ganitong okasyon. Kaya habang wala ang mga bata, sinunggaban ang pagkakataon. Kumain muna kami kahit walang gana. Kailangan namin ito parang gasolina. Hindi lang para sa pedal at kalsada, kundi para sa lakas na bigay ng Diyos sa bawat umaga. Salamat sa Panginoon sa ganitong karanasan. Biyaya niya'y sapat sa bawat pagkakataon at panahon. Sa bawat ikot ng gulong, sa bawat direksyon. Siya ang gabay, lakas at inspirasyon. Papunta nga pala kami sa Maynila. May sadya lang na mahalaga. Ipapaayos ang cellphone para magamit ng mga bata. Tapos diretso sa Luneta, magpapahinga at magpapasalamat sa Diyos na lumikha ng lugar na kay ganda at payapa. Umahon muna kami dito sa may Batasan. Mahaba-haba rin talaga, pero wala na itong atrasan. At kahit first time ng kasama ko umahon dito, kinaya naman dahil may lakas mula sa Diyos na di matatawaran. Sa Commonwealth Ave, wala nang problema. Malawak ang bike lane, tapos may harang pa. Kaya lang ang araw medyo tumataas na. Pero buti na lang may dalang sunblock na aming panangga. Pagpasok sa Quezon Ave, nakakamangha talaga. Buti na lang ang mga puno, pinanatili pa nila. Dito rin banda kami dati nakatira. Kaya sariwa pa ang alaala, mga kwento ng buhay, puno ng biyaya at pagpapala. Maya-maya lang nasa Espanya na. In-enjoy lang ang padyak, walang inaalala. Sa bawat kanto, puso'y nagpapasalamat sa Diyos na laging kasama sa aming paglalakbay saan man mapunta. Pagdating sa Quiapo, diretso agad sa paayusan. Madaming tao. Linggo ngayon, bawat isa'y may sariling zone. Kanya-kanyang lakad, kanya-kanyang hanap buhay. May nagmamadali, may nag-aalok, may nagdarasal, may namimili. Habang naglalakad, napansin ko ang eksena. Parang buhay din natin, punong-puno ng pag-aasikaso. Minsan nakakalimot sa may akda ng ating kwento at tema. Sa gitna ng ingay, siksikan at dami ng gawain, mahalaga pa ring maglaan ng oras sa Diyos na nagbigay ng lahat sa atin. Matthew 6:33. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Minsan sa sobrang dami ng hinahabol natin, nakakalimutan nating siya lang pala ang tunay na dapat unahin. Kapag siya ang una sa puso mo, kahit anong kulang sa buhay, siya ang bahalang magpuno, lampas pa sa inaasahan mo. Naglakad-lakad na rin kami, nagmasid sa paligid. May nakita pang 150 dalawa. Abay, binili ko na. Wala nang sinayang na oras, tara na, tanghali na. Baka masunog tayo sa init at hindi na tayo makilala. Nagpicture at tambay lang sandali sa kilometer 0 sa Luneta, ang sentro ng lahat ng mapa, sukatan ng bawat lakbay at distansya. Dito nagsisimula ang lahat ng paglalakbay sa ating bansa at naisip ko, ganito rin pala ang buhay. Kung saan mo ilalagay ang sentro, doon iikot ang direksyon nito. Ang tanong, saan ba umiikot ang buhay mo? Kung iba ang nasa gitna, pera, trabaho, tagumpay, madali kang maligaw kapag dumating ang unos. Pero kapag si Kristo ang nasa sentro, iba ang lakad mo. Kahit mahaba ang ahon, kahit matindi ang init, kahit nakakapagod ang biyahe, alam mong may patutunguhan. Sa dulo ng lahat ng ating paglalakbay, hindi mahalaga kung gaano kalayo ang narating natin. Ang mahalaga ay kung sino ang nasa gitna habang tinatahak natin ang daan. At kapag si Jesus ang sentro, tagumpay ay sigurado. Sa dulo ay langit na bayan ang matatamo. Umuwi kaming pagod pero puno ng ligaya. Masarap na naman ang tulog. Sigurado paghiga sa kama. Salamat sa pagsama. Sana'y may natutunan ka. Hindi lang sa biking kundi sa buhay pananampalataya. Hanggang sa susunod nating adventure, dala pa rin ang salita. Dahil sa bawat lakad may saysay, may layunin at may Diyos na kasama.